At ilapit mo sa iyo si Aarong iyong kapatid, at ang kanyang mga anak na kasama niya, mula sa gitna ng mga anak ni Israel, upang makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote. Si Aaron, si Nadab at si Abiu, si Eleazar at si Itamar na mga anak ni Aaron. At igagawa mo ng mga banal na kasuotan si Aarong iyong kapatid sa ikaluluwalhati at ikagaganda. At iyong sasalitain sa lahat ng matalino na aking pinagpupuspos ng diwa ng karunungan na kanilang gawin ang kasuotan ni Aaron upang siya'y italaga na siya'y makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote. At ito ang mga kasuotang kanilang gagawin: isang pektoral at isang epod, at isang balabal at isang tunika na tinahing guhit-guhit na naaanyong pari-parisukat, isang mitra at isang pamigkis, at kanilang igagawa ng mga banal na kasuotan si Aarong iyong kapatid, at ang kanyang mga anak, upang makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote. At kukuha sila ng ginto at ng kayong bughaw, at ng kulay ube, at ng pula, at ng lino. At kanilang gagawin ang epod na ginto, at kayong bughaw, at kulay ube, pula, at linong pinili, na yari ng bihasang mangbuburda. Magkakaroon ng dalawang pangbalikat na nagkakasugpong sa dalawang dulo niyaon upang magkasugpong. At ang mainam na pagkayaring pamigkis na nasa ibabaw ng epod upang ibigkis ay gagawing gaya ng pagkayari ng epod at kaputol na ginto, kayong bughaw at kulay ube, at pula at linong pinili. At kukuha ka ng dalawang batong onyx, at iyong iuukit na limbag sa ibabaw ng mga yaon ang mga pangalan ng mga anak ni Israel. 6 sa kanilang mga pangalan ay sa isang bato, at ang mga pangalan ng 6 na natitira ay sa isang bato, ayon sa kanilang kapanganakan. Nayari ng mga ukit sa bato, na gaya ng ukit ng isang panatak, iyong iuukit sa 2 bato, ayon sa mga pangalan ng mga anak ni Israel, iyong gagawing napamumutihan ng mga kalupkop na ginto. At iyong ilalagay ang 2 bato sa ibabaw ng pangbalikat ng epod, upang maging mga batong pinakaalaala sa ikagagaling ng mga anak ni Israel. At papasanin ni Aaron ang kanilang mga pangalan sa harap ng Panginoon, sa ibabaw ng kaniyang 2 balikat na pinakaalaala. At gagawa ka ng mga kalupkop na ginto, at ng 2 tanikalang taganas na ginto, parang pisi iyong gagawin na yaring pinili, at iyong ilalapat sa mga kalupkop ang mga tanikalang pinili. At gagawin mo ang pektoral ng kahatulan na gawa ng bihasang manggagawa, na gaya ng pagkayari ng epod, iyong gagawin. Gagawin mo na ginto, na bughaw, at kulay ube, at pula, at linong pinili. Gagawing parisukat at nakatiklop, 1 dangkal magkakaroon ang haba niyaon, at 1 dangkal ang luwang niyaon. At iyong kakalupkupan ng mga kalupkop na mga bato, 4 na hanay na bato, 1 hanay na sardyo, topasyo at karbungko ang magiging unang hanay. At ang ikalawang hanay ay 1 esmeralda, 1 safiro, at 1 diamante. At ang ikatlong hanay ay 1 hasinto, 1 agata, at 1 amatista. At ang ika-4 na hanay ay 1 berilo, 1 onyx, at 1 haspe, pawang pamumutihan ng ginto sa kanilang mga kalupkop. At ang mga bato ay iaayos sa mga pangalan ng mga anak ni Israel, 12, ayon sa mga pangalan nila, gaya ng ukit ng isang panatak. Bawat isa'y ayon sa kanilang pangalan, na magiging ukol sa 12 lipi.
At gagawa ka sa ibabaw ng pektoral ng mga tanikalang parang pisi, yaring pinili, na taganas na ginto. At igagawa mo ang ibabaw ng pektoral ng 2 singsing na ginto, at ilalagay mo ang 2 singsing sa 2 sulok ng itaas ng pektoral. At inyong ilalagay ang 2 pinising tanikalang ginto sa 2 singsing sa mga sulok ng pektoral. At ang 2 dulo ng 2 tanikala ng pinili ay iyong ilalapat sa 2 kalupkop at iyong mga ilalagay sa mga pangbalikat ng epod sa harapan. At gagawa ka ng 2 singsing na ginto at mga ilalagay mo sa 2 sulok ng pektoral sa laylayan niyaon na nasa dakong kabaligtaran ng epod. At gagawa ka ng 2 singsing na ginto at iyong mga ikakapit sa 2 pangbalikat ng epod, sa dakong ibaba, sa harapan, na malapit sa pagkakasugpong sa ibabaw ng mainam na pagkayaring pamigkis ng epod. At kanilang itatali ang pektoral sa pamamagitan ng mga singsing niyaon, sa mga singsing ng epod ng 1 taling bughaw, upang mamalagi sa ibabaw ng mainam na pagkayaring pamigkis ng epod, at upang ang pektoral ay huwag makalag sa epod. At dadalhin ni Aaron sa kanyang sinapupunan ang mga pangalan ng mga anak ni Israel na nasa pektoral ng kahatulan, pagka siya'y pumapasok sa dakong banal na pinakaalaala sa harap ng Panginoon na palagi. At ilalagay mo sa pektoral ng kahatulan ang Urim at ang Tumim, at mga ilalagay sa sinapupunan ni Aaron, pagka siya'y pumapasok sa harap ng Panginoon, at dadalhing palagi ni Aaron sa harap ng Panginoon ang kahatulan sa mga anak ni Israel na nasa kanyang sinapupunan. At gagawin mo ang balabal ng epod na taganas na bughaw, at magkakaroon ng 1 pinakaleeg sa gitna niyaon. Magkakaroon ito ng 1 uriyang tinahi sa palibot ng pinakaleeg, gaya ng butas ng 1 koselete, upang huwag mapunit. At ang saya niyaon ay gagawa mo ng mga granadang bughaw at kulay ube at pula sa palibot ng saya niyaon, at ng mga kampanilyang ginto sa gitna ng mga yaon sa palibot. 1 kampanilyang ginto at 1 granada, 1 kampanilyang ginto at 1 granada sa saya sa ibaba ng balabal sa palibot. At isusuot ni Aaron upang mga siwa, at ang tunog niya ay maririnig pagka siya'y pumapasok sa dakong banal sa harap ng Panginoon, at pagka siya'y lumalabas upang siya'y huwag mamatay. At gagawa ka ng 1 laminang taganas na ginto, at do'y isusulat mong ukit na ayon sa ukit ng 1 panatak, banal sa Panginoon. At iyong ilalagay sa 1 listong bughaw, at malalagay sa ibabaw ng mitra, sa ibabaw ng harapan ng mitra malalagay. At malalagay sa noo ni Aaron, at dadalhin ni Aaron ang kasamaan ng mga banal na bagay, na pakakabanalin ng mga anak na Israel sa lahat nilang mga banal na kaloob. At malalagay na palagi sa kaniyang noo, upang tanggapin sa harap ng Panginoon. At iyong hahabihin ang kasuotan na anyong parisukat, na lino, at iyong gagawin ang mitra na lino, at iyong gagawin ang pamigkis na yari ng mangbuburda. At iyong igagawa ang mga anak ni Aaron ng mga kasuotan, at iyong igagawa sila ng mga pamigkis, at iyong igagawa sila ng mga tiara sa ikaluluwalhati at ikagaganda. At iyong isusuot kay Aarong iyong kapatid at sa kanyang mga anak na kasama niya, at iyong papahiran ng langis sila, at iyong itatalaga sila, at iyong papagbanalin sila, upang sila'y makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote. At iyong igagawa sila ng mga salawal na lino, upang takpan ang laman ng kanilang kahubaran,
mula sa mga balakang hanggang sa mga hita aabot. At isusuot ni Aaron at ng kanyang mga anak pagka sila'y pumapasok sa tabernakulo ng kapisanan o pagka sila'y lumalapit sa dambana upang mga siwa sa dakong banal, upang sila'y huwag magdala ng kasamaan at huwag mamatay, magiging isang palatuntunang walang hanggan sa kanya at sa kanyang binhi pagkamatay niya.